Sa bawat kwento ng buhay natin, may mga sandaling hindi natin sinasadyang maramdaman. Mga eksenang akala mo simpleng pagkikita lang, pero biglang nagiiwan ng kakaibang kilig at tanong sa puso. Minsan, sa mga lugar na hindi mo inaasahan, doon pa nagsisimula ang mga karanasang hindi mo malilimutan. Mga sandaling tatawanan mo sa una, pero kapag naaalala mo, may kirot at kilig na sabay mong mararamdaman. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan, isang mainit na pasasalamat at shoutout kay Gloria Smoot mula sa New Jersey, USA. Isa sa mga patuloy na sumusuporta, nakikinig, at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kwentong tulad nito. Maraming salamat sa walang sawang pag-abang at pagmamahal sa bawat episode ng M2M Desires. Kaya kung handa ka nang maramdaman muli ang kilig na may halong hiya at ang alaala ng isang aksidenteng hindi mo makakalimutan, tara, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will, ako nga pala si Fred. Second year college na ako ngayon at masasabi kong medyo tahimik akong tao. Yung tipong mas gusto lang tumambay sa gilid at makinig sa kwento ng iba. Pero nitong nakaraan, ako naman ang gustong maglabas ng kwento. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung matatawa ba ako o mahihiya sa nangyari. Isang tanghali yon, break time. Galing ako sa kantin at dahil sa sobrang lamig ng iced coffee, napilitan akong mag-CR agad. Pagpasok ko, akala ko walang tao. Medyo madulas pa yung sahig at amoy Zonrox na parang bagong linis. Tumayo ako sa urinal, sabay biglang may pumasok din. Baglingon ko, si Mark, kaklase ko sa major subject. Uy, Fred, bati niya parang walang tension sa katawan. Ako naman, uy, sabay ihi rin. Kunwari chill kahit kabadong-kabado. Tapos ayun na kuya, hindi ko alam kung bakit napalingon ako sa kanya sandali. Siguro dahil narinig ko siyang parang nag-adjust ng zipper o baka curious lang talaga ako. Pero yung sumunod na nakita ko, si Junjun, grabe ang laki at mahaba. Hindi ko na alam kung aksidente o parusa. Hindi naman sobrang malinaw, pero sapat para mapahinto ako at mapalunok dahil certified duck siya. Nang makita niya akong nagulat at nakatingin kay Junjun, ngumiti siya at parang kumindat siya. Parang tumigil ang hangin sa loob ng CR, tapos mabilis kong iniwas ang tingin ko. Sorry, bulong ko sa sarili. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit parang nangingiti ako paglabas. Nung bumalik kami sa classroom, Kuya Will, parang biglang naging slow motion lahat. Nakaupo siya sa dulo, nakasandal sa upuan, at ngumiti pa sa akin. Hindi ko alam kung gusto kong lumubog sa hiya o matunaw sa kilig. Sabi ko sa sarili ko, "Wag mong isipin yun, Fred. Junjun lang yon, aksidente lang." Pero ayun, pag uwi ko sa bahay, napahiga ako at natawa mag-isa. Kasi kahit anong iwas, bumabalik sa isip ko yung eksenang yun. Akala ko pagkalipas ng isang araw, makakalimutan ko na yung nangyari sa CR. Pero hindi pala ganun kadali. Kasi parang may multo ng hiya na bumabalik tuwing nakikita ko si Mark. Noong sumunod na araw, pagpasok ko sa classroom, ayun siya. Nakaupo, may hawak na chichirya at parang wala lang talaga sa kanya lahat. Parang okay lang sa kanya na nakita ko ang kanyang Junjun. Uy, Fred, dito ka sa tabi ko. Sigaw pa niya. Syempre, ako tong nag-panic mode. Doon na lang ako sa kabila. May inaantay ako, sabi ko. Wala naman talaga akong inaantay. Gusto ko lang umiwas. Pero ayaw ata akong tantanan ng tadhana, Kuya Will. Kasi kahit saan ako pumunta, andun siya. Sa kantin, sa library,
Pati sa grouping sa class project, magkasama kami. At tuwing nagkakatabi kami, ewan ko ba, parang nagiging slow motion ulit lahat. May isang beses pa nga, nag-abot kami ng ballpen sabay hawak naming dalawa, pareho kaming napatigil. Napatingin ako sa kanya, tapos ngumiti siya ng pilyo. Oh, kinikilig ka ata? Biro niya. Siyempre, natawa lang ako pero ramdam kong uminit yung mukha ko. Pag uwi ko, natawa na lang ako mag-isa. Kasi, imbes na makalimot, parang lalo pa akong na-curious. Lalo pa yung mga jokes niya. May halong pang-aasar pero may lambing. Alam mo yung tipong, hindi mo alam kung nang-aasar ba o may gusto rin. Tapos isang araw, habang naglalakad ako sa hallway, bigla siyang tumabi sa akin. Uy, Fred, seryoso lang ha. Napansin kong iba ka nitong mga araw. Okay ka lang? Tanong niya. Medyo nagulat ako. Ha? Oo naman, bakit? Sabi niya, wala lang. Kasi dati ang kulit mo, ngayon parang ang tahimik mo. Akala ko nagalit ka sa joke ko sa CR noon. Ayun, Kuya Will. Parang biglang may bumigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung aaminin ko ba o matatawa lang. Pero ang ginawa ko, ngumiti lang ako. Hindi busy lang siguro, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin, hindi ako nagalit, Mark. Nalito lang ako. Kasi tuwing nakikita kita, parang iba na. Simula noon hindi ko na siya iniiwasan. Pero hindi ko rin kayang ipakita lahat ng nararamdaman ko. Kaya ayun, nagpatuloy lang kami, punong-puno ng biruan, sulyapan, at mga almost moments na parang may ibig sabihin, pero walang umaamin. Sabi nga nila, Kuya Will, minsan yung mga pinakamasayang kwento, hindi naman talaga kailangan maging love story. Minsan sapat na yung kilig, hiya, at tawanan, kahit hanggang doon lang. Kuya Will, aaminin ko, akala ko, ako lang ang naguguluhan. Akala ko, ako lang yung nakakaramdam ng kakaiba tuwing nakikita ko si Mark. Pero habang tumatagal, parang may mga bagay akong napapansin na, ewan, parang hindi na lang ako yung gumagawa ng paraan para mapansin siya. Noong isang araw, group project namin sa major subject, kailangan naming mag-meet sa library para tapusin yung report. Siyempre, di ko in-expect na siya ang partner ko. Pero ayun, magkasama kami buong hapon. Habang ako abala sa laptop, bigla niyang sinandalan yung braso ko, sabay sabi, Tol, ang bango mo Kuya Will, napahinto talaga ako sa pagtatype. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahuhulog. Baliw ka ba? Sabi ko sabay tawa. Bakit bawal magsabi ng totoo? Sagot pa niya sabay ngisi. Tapos habang lumalalim yung hapon, parang ang dami niyang ginagawang pa-cute na hindi naman niya aaminin. Gaya ng biglang pag-aabot ng snacks o yung pagyuko niya para makita yung ginagawa ko sa laptop. Kahit halatang gusto lang niyang mapalapit. Pag-uwi namin, naglakad kami palabas ng campus. Wala nang ibang estudyante, kaya medyo tahimik. Sabi niya, alam mo Fred, ang dali mong ka-vibe. Kahit minsan ang tahimik mo, parang gusto ko lang lagi sa tabi mo. Kuya Will, natahimik talaga ako. Parang gusto kong itanong, gusto mo ba talaga ako o trip mo lang ako as friend? Pero syempre, hindi ko kayang sabihin. So ang nasabi ko lang, baka nakukulitan ka lang sa akin. Sabi niya, kung nakukulitan ako, hindi na kita lagi hinahanap. Tapos ngumiti. Yung ngiti na hindi mo alam kung biro o may meaning. Simula noon, naging mas madalas pa kaming magkasama. Sa cafeteria, sa hallway, sa group chat, kahit sa simpleng lakad pa uwi. Pero ang pinakamasakit at pinakamasaya sa lahat, Kuya Will, walang umaamin. Parang pareho kaming natatakot na baka kapag inamin namin, masira yung kung anong meron. Minsan habang naglalakad siya sa unahan ko, naiisip ko, baka hanggang dito lang talaga kami,
Sa mga tingin, sa mga biro, at sa mga sandaling parang may ibig sabihin pero walang label. Pero alam mo, Kuya Will, kahit ganun, masaya pa rin ako. Kasi sa totoo lang, bihira yung makaramdam ka ng ganitong saya kahit walang kasiguraduhan. Kuya Will, alam mo yung pakiramdam na parang may mali pero hindi mo alam kung saan nagsimula? Ganun yung sumunod na mga linggo para sa akin. Dati, halos araw-araw kaming magkasabay ni Mark. Kahit simpleng, tara, soft drinks tayo, o samahan mo naman ako mag-photocopy, laging siya yung nauuna pa magyaya. Pero ngayon, bigla na lang parang naging malamig. Una kong napansin yon nung group presentation namin. Dati, sabay kaming nagre-rehearse. Pero nung araw na yon, parang iniiwasan niya ako. Nakaupo siya sa kabilang side ng room, nakikipagbiruan sa iba, at kahit ilang beses kong mahuli yung tingin niya, mabilis din niyang iniiwas. Uy, Mark, okay ka lang? Tanong ko nung recess. Ngumiti lang siya. Oo naman tol, medyo napagod lang. Pero ramdam ko, hindi lang pagod yun. Kinagabihan, nag-message ako. Sabi ko, na-miss kita di na tayo sabay mag-lunch haha. Matagal bago siya sumagot. Tapos sabi lang niya, sorry bro, daming ginagawa eh. Ang sakit Kuya Will. Kasi hindi naman ako ang partner niya pero bakit ganun? Parang ako yung naiiwan. Kinabukasan, nagulat ako. May kwento yung tropa namin. Sabi raw ni Mark, may nililigawan siyang babae sa kabilang department. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Gusto kong matawa kasi sabi ko, ayun na Fred, mali ka pala ng akala. Pero habang tumatawa ako, may parte ng loob ko na parang biglang nanlamig. Ewan ko, Kuya Will, ang hirap pala nung nagustuhan mo na yung isang tao pero wala kang karapatang magselos. Hindi ko nga alam kung totoo ba yung naramdaman ko o baka nag-assume lang ako sa mga biro, sa mga tingin, sa mga lambing niya noon. Pero kahit ganun, hindi ko kayang mainis. Kasi sa tuwing nagkakasalubong kami sa hallway, kahit simpleng uy lang ang bati niya, bumabalik pa rin lahat ng kilig. Para akong tanga Kuya Will. Yung tipong alam mong nasasaktan ka, pero pinipili mo pa rin ngumiti kasi ayaw mong mawala yung koneksyon na kahit konti na lang, meron pa. Minsan nga, habang naglalakad ako pa uwi, napahinto ako at natatawa mag-isa. Sabi ko, grabe ka rin Fred. Minsan, sa CR lang nagsimula. Ngayon ikaw na yung may iniiyakan. Kuya Will, alam mo yung sinasabi nilang pag akala mong tapos na, biglang may plot twist? Ganon yung nangyari sa akin kay Mark. Akala ko talaga, tuloy-tuloy na yung pagiging mailap niya. Pero isang umaga, habang nag-aayos ako ng report sa lab, bigla siyang lumapit. Bro, sorry medyo off ako lately. Ngumiti siya yung pamilyar na ngiti na matagal kong hindi nakita. Busy lang pero na-miss ko yung asaran natin. At ayun, parang walang nangyari. Biruan ulit kami, kwentuhan, parang ibinalik niya lahat ng kilig na pinilit kong kalimutan. Siyempre, ako tong patay mali siya pero kinikilig sa loob. Pag naglalakad kami sa koridor, sinasadyang idikit yung braso niya sa akin. Pag nasa kantin, siya yung unang bumibili ng paborito kong milk tea. Tapos ipapasa sa akin sabay sabi, sagot ko yan, pogi ka eh. Hindi ko alam kung biro o may ibig sabihin Kuya Will. Pero ang hirap magpanggap na wala lang. Lalo na kapag binibigyan ka ng dahilan para umasa. May isang gabi pa, nag-chat siya. Sabi niya, alam mo Fred, minsan gusto kong mag-open up sa'yo pero natatakot ako. Sabi ko, about saan? Sabi niya, sa sarili ko. Tapos bigla siyang nag-send ng meme para iwas seryoso. Ganun siya eh. Yung tipong may gusto sanang sabihin pero lagi niyang tinatago sa biro. At
doon ako mas lalong nalito. Kasi minsan, mas nakakatakot pala yung mga taong nagpapatawa. Sila yung may mga sikreto ring tinatago sa tawa. Kuya Will, hindi ko alam kung tama bang sabihin ko to. Pero isang gabi, muntik na talaga akong umamin. Nagkayayaan kami ng barkada, inuman lang sa dorm. Tawanan, kantahan, kwentuhan. Tapos nung medyo tipsy na, napunta kami sa balcony. Kami lang dalawa ni Mark. Tahimik lang. Tapos bigla niyang sabi, naalala mo yung unang beses nating nagkasabay sa CR? Parang natuyo yung lalamunan ko. Ha? Bakit mo biglang naisip yun? Ngumiti siya. Ewan, siguro kasi doon nagsimula yung pagiging close natin, no? Ngumiti lang ako, pero ang totoo, gusto kong sabihin, oo, at doon din ako nagsimulang magulo. Tapos tumingin siya sa akin, yung tingin na hindi mo mababasa kung biro o totoo. Alam mo Fred, minsan naiisip ko, buti ikaw yung nakasabay ko noon. Kung iba, baka tinakbuhan ako. Tapos sabi niya, kasi nakita ko kinilig ka nang nakita mo si Junjun Tapos sabay kaming natawa. Pero sa tawa naming yon, ramdam ko yung bigat na hindi namin masabi. Kuya Will, yung gabing yon, para akong pinaglalaruan ng universe. Parang isang hakbang na lang. Aamin na sana ako. Pero natakot ako. Kasi paano kung mawala siya kapag sinabi ko? Kaya ang ginawa ko na lang, ngumiti, tapos sinabayan siya sa tawa. At doon ko na-realize, minsan mas madaling bitawan ang gusto mo kaysa mawalan ng taong nagpapasaya sa'yo. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang ihip ng hangin, Kuya Will. Nalaman ko sa tropa namin, si Mark, tuloy pala yung panliligaw niya sa babaeng taga-education. At ang masakit pa, niligawan niya to habang kami pa rin ang madalas magkasama. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, yung hindi niya alam na nasasaktan ako o yung alam kong wala naman akong karapatang masaktan. Nang magkita kami ulit, casual lang siya. Bro, may kwento ako, parang sinagot na ako ni Jenny. Ngumiti ako, pilit. Ayos yan congrats. Pero pag uwi ko, tahimik lang ako sa kwarto. Tumingin sa kisame, tapos napangiti ng mapait. Sabi ko sa sarili ko, tama na Fred, hanggang dito na lang talaga. Kasi hindi naman ako parte ng kwento niya. Ako lang yung eksenang hindi na dapat maalala. Kinabukasan, tinry ko siyang iwasan. No chats, no hangouts, no asaran. Mahirap, pero kailangan. At doon ko na-realize, hindi naman pala kailangan laging maging magkaibigan sa dulo. Minsan, sapat na yung naging dahilan siya ng mga ngiti mo noon. Kuya Will, ilang buwan na rin ang lumipas. Ngayon, bihira na kaming mag-usap ni Mark. Pero hindi na rin ako nasasaktan gaya ng dati. Siguro kasi natanggap ko na hindi lahat ng kilig kailangang mauwi sa kami. Minsan, sapat na yung naging parte siya ng kwento ko. Isang araw, nakita ko siya sa campus. Magka-holding hands sila nung girlfriend niya, pero nung nagkatinginan kami, ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Walang tampo, walang hiya, walang bigat. Tapos sabi niya, "Uy, Fred, tagal nating di nagkakabanding Sagot ko, "Oo nga pre, masaya ka bagay kayo." Pag alis nila, napangiti ako ng totoo kasi kahit hindi ako yung pinili, ako yung nakaalala. Ako yung naging parte ng tahimik niyang kwento, kahit sandali lang. At ngayong sinusulat ko to sa'yo, Kuya Will, gusto ko lang sabihin, hindi ko man nakuha si Mark, pero dahil sa kanya, natutunan kong hindi nakakahiya ang magmahal. Lalo na kung totoo, kahit hindi reciprocated. Minsan kasi, ang totoong happy ending ay yung matutunan mong mahalin ang sarili mo kahit iniwan ka ng taong unang nagpatibok ng puso mo.
Salamat sa pagbahagi ng kwento mo, Fred. Alam mo, ang ganda ng naging journey mo. Simula sa isang aksidente sa CR hanggang sa pag-realize na hindi lahat ng pag-ibig ay dapat mauwi sa kayo. Ang totoo, marami sa atin ang dumaan o dumaraan pa sa ganoong sitwasyon. Yung tipong nagmahal ka ng totoo pero hindi ka parte ng ending. At sa simula, masakit yan. Parang ang unfair, di ba? Pero Fred, ang galing mo kasi natutunan mong tanggapin na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa reciprocation. Minsan, tungkol din siya sa pag-mature mo bilang tao. Fred, proud ako sa'yo. Kasi maraming tao, kapag nasaktan, pumipili ng bitterness. Pero ikaw, pumili kang ngumiti at magpatuloy. Yun ang sign ng maturity at inner strength. Huwag mong isipin na talo ka dahil hindi ka napili. Ang totoo, nanalo ka kasi natutunan mong mahalin nang walang hinihintay kapalit. At yun ang pinakamagandang uri ng pagmamahal, yung nagbigay sa'yo ng lesson, hindi regret. Darating din ang tamang tao para sa'yo, Fred. Basta handa ka nang tanggapin siya ng buong puso. Walang takot, walang daladalang sakit mula sa nakaraan. Sa bawat kwento ng pag-ibig na hindi natupad, may dalawang bagay tayong matututunan. Una, hindi nakakahiya ang umamin o makaramdam. Ang nakakahiya ay yung pinagsisisihan mo sa huli na hindi mo sinubukan maging totoo sa sarili mo. Pangalawa, ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa ending. Minsan, ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay yung natutunan mong mahalin ang iba at lalo na ang sarili mo. Kayo, anong masasabi ninyo kay Fred? May naranasan na rin ba kayong ganito? Yung umasa, naghintay, pero sa huli ay kailangan ding magpatuloy. Ano ang inyong payo sa mga taong tulad ni Fred? Yung nagmahal ng totoo pero hindi napansin. I-share ninyo sa comment section ang inyong thoughts, experiences o payo. Baka may iba dyan na kailangan din marinig ang kwento ninyo. At sa lahat ng nakikinig, kung na-relate kayo o may sarili rin kayong kwento na gusto ninyong ibahagi, slide into our inbox o mag-comment sa baba. Baka ikaw naman ang featured sa susunod na episode ng M2M Desires. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at i-share ito sa mga kaibigan ninyong kailangan marinig na okay lang masaktan, okay lang umiyak. Basta sa huli, pipiliin mo pa ring bumangon at magpatuloy. Hanggang sa muli, mga ka-desire. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi palaging perfect, pero ang pagmamahal sa sarili, yun ang dapat mong unahin. I'm Kuya Will, and this is M2M Desires. Mag-ingat, mahalin ang sarili, at huwag kalimutang maging totoo.